Samantala, ilang linggo mula ngayon muli na namang gugunitain ng bansa ang ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami bukod sa makasaysayang kilos protesta na naganap sa tanyag na kalsada, may ilan pang mahalagang pangyayari noon. Ito ang mismong kasaysayan ng pinakamahabang kalsada sa bansa. Para sa detalye, narito ang report ni Fred Monteza. Ilang linggo na lamang muli na namang sasariwain ang makasaysayang tagpo na bumago sa takbo ng ating bansa. Ito ang taon ng 1986, 28 taon na ang nakakaraan nang lumiyab ang isang revolusyon na naistuldukan ang pamumuno ng diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mistulang piping saksi ang makasaysayang kalsadang Epifanio de los Santos Avenue o mas kilalang EDSA mula sa milyong kataong nagkaisa upang makamit ang kasarilan at demokrasya sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi lamang ang mga naganap na revolusyon ang maituturing na makasaysayan, sa halip maging ang mismong kasaysayan ng kalsadang saksi sa maraming mahalagang naganap sa bansa. Noong 1930s, nagsimula ang konstruksyon ng dating tinatawag na North-South Circumferential Road sa ilalim ng nooy Pangulong Manuel L. Quezon. Pinangunahan ng mga kilalang inyenyero na sila Florencio Moreno at Osmundo Monsod ang konstruksyon ng kalsadang magkokonekta sa North Luzon Expressway na magtatapos sa Magallanes Interchange hanggang sa South Luzon Expressway. At nagtapos ito noong 1940 bago magsimula ang ikalawang digmaang Pandaigdig II. Pagsapit ng 1946, pinalitan ang pangalan ng kilalang kalsada sa tawag na Avenida 19 de Junio hango sa araw ng kapanganakan ng pambansang bayaning si Jose Rizal. Sa pagpasok naman ng dekada 50, sa maling paniniwala na may habang 54 na kilometro ang tanyag na kalsada, muling pinalitan ang pangalan nito na Highway 54. Ngunit hindi naging madali ang pagbabago sa pangalan. Tutol dito ang mga Rizalista at nais nilang panatilihin ang pangalan ng lugar sa Avenida 19 de Junio. Bago naman matapos ang dekada 50, umusbong ang madaming panukala na muling ibahin ang pangalan ng mahabang kalsada mula sa Highway 54 tungo sa acronym ng pangalan ng bantog na historian na si Epifanio de los Santos. April 7, 1959, sa mismong kaarawan ni De Los Santos, naipasa ang Republic Act No. 2140 na nag-uutos na palitan ang pangalan ng Highway 54 sa pangalang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Kasunod nito, pagsapit pa ng ilang mga dekada sa pagdami ng mga establishmentong itinatayo sa paglobo ng populasyon ng Metro Manila. Kasabay nito ang paghaba pa ng EDSA. Maraming kalsada ang ikinonekta sa naturang abenida. Makilang ulit na ring ipinanukala ang muling pagpapalit sa pangalan ng EDSA, gaya na lamang ng Cory Aquino Avenue. Sa paglipas ng panahon, malaki ang naging bahagi ng naturang kalsada sa kasaysayan, nagmistulang mata ng nakaraan at mananatiling mata ng kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.